nasa lowest point ka na ng buhay mo, nandiyan pa rin siya nakasuporta para sa'yo. Shout out, Hyacinth. I love you. Hindi importante sa akin yung maraming handa. Ang importante magkita tayo. Kung iisipin mo yung mga yung mga obligasyon mo, saka kung paano ka magsusurvive sa buhay, hindi mo talaga mafe-feel yung pagod eh. Failure ko sa pagiging rider and content creator is yung sumuko. Muntik na kasi akong sumuko pa ni. Inisip ko pa rin yung na tumayo sa mga sarili kong paba para makapag-provide sa aking sarili. Ang hindi ko talaga makakalimutan na experience ko sa isang customer is yung nagbigay sa akin ng tip na worth 800 talaga. Naka-challenge ko sa na-experience sa pag-deliver is unang-una kasi yung scam, fake booking. Nangyari na sa amin yan pari sa Tacloban. 5 rider kami na scam. Ang tawag pa nun sa akin dati Arc Moto. Hindi pa ako si Paniyan ngayon. Ginagaya ko lang sila. Hindi ko ini-expect na hanggang ngayon magiging content creator ako. Miyak ako sa parents ko, sabi, itigil mo na yan. Huwag ka na mag-ano dyan. Kahit nasa lowest point ka na ng buhay mo, ituloy mo lang yung ginagawa mo. Kasi darating ang panahon, darating ka rin sa destination mo. Alright, so good day everyone. We're doing a small podcast right now. At this time, meron tayong isang special guest. Isang delivery rider and a content creator ng Tolosa Leyte. And in this episode, mag-share si Idol ng kanyang ideas, tips para sa mga upcoming na mga content creator and mga delivery rider. So wag na natin patagalin pa. Let's meet Idol Arcberto. Yo mga padi. So nandito tayo ngayon sa channel ni Kuya Pods. So inibitahan tayo ngayon sa kanyang channel para sa konti lang naman pag-uusap lang naman Kuya Pods. Finally nangyari din yung natin yung pinaplano natin. So bago tayo mag-start, kamusta si Arc? Okay lang naman sa mga followers ko diyan. Alam niyo naman na hospital di ba tayo, na-admit tayo ng almost 3 days yata yun. Matagal din. Pero, kasi, kuha ko rin siya sa pag-rider ko. Umabot kasi sa mga mahigit 5 years yata ako nag-delivery rider. At the same time, student din ako. So, nagla-lunch ako. Late na. Mga 2 p.m. na, 3 p.m. Kaya yun, hindi ko na namalayan hanggat sa naramdaman ko na talaga na bumawi na. Nung time na na-admit ako, doon ko lang nalaman na meron pala akong ulcer. May fatty liver ako sa mga kinakain ko. So, yun. Pero so far, okay na. So far ngayon, nakaka-recover na tayo mga padi. Good news para kay Idol. So, ito naman, paano nagsimula yung journey mo bilang delivery rider? Nagsimula yung journey ko way back pandemic times. 2021 yata yun, pero medyo nag-start na yun yung face-to-face classes, pero parang may module lang o may tawag yun sa parang module sa face-to-face, parang blended learning. Nag-start nung senior high school ako, nung grade 12 ako. So nag-start ako as rider sa isang courier company. Mga parcel yung dinideliver ko nun. It lasted It lasted 2 days lang kasi hindi ko talaga kinaya yun eh. Iyak ako sa parents ko. Sabi ko, grabe naman tong paghihirap na to. Umuwi kasi ako noon mga 12 AM na. Tapos may dala akong parcel. 100 na piraso na parcel para i-deliver mo bukas. Ang masamang pa nun kasi yung area ko noon, sige taga-Tolosa ako, di ba? Yung area ko noon is alang-alang. Layo. Oo. Saka yung hub nun, nung pinaka-warehouse ng company na yun, iisa lang sa Tacloban. So, nung umaga, matapos ka pag-deliver. Pagkatapos mo dun mag-deliver, babalik ka yun sa hub para mag-preload ka para sa i-deliver mo bukas. So, yun yung dahilan kung bakit inaabot ako ng alas 12, alauna, yun, umiyak ako sa parents ko, sabi, itigil mo na yan. Huwag ka na mag-ano dyan. Grabe sakripisyo. Grabe sakripisyo ko dun eh. So ito, kailan ka nag-decide na maging content creator din? Nag-decide ako maging content creator actually kasi meron ako mga iniidolo sa online platforms like Facebook, YouTube. Ginagaya ko lang sila. Hindi ko ini-expect na hanggang ngayon magiging content creator ako. So yun, hanggat sa nagpo-post lang ako sa Facebook, hanggat sa naisipan ko bumili ng action camera. Yun, nauso yun yung dati yung GoPro.
Nauso yun. Nagbumili ako nun. Ang tawag pa nun sa akin dati, Arc Moto. Hindi pa ako si Padi yun ngayon. Padi. Hindi pa ako si Padi, Arc Moto pa yun. So yun, hanggat sa na-develop ko siya. Hanggang sa ngayon, nandito na ako. So ito, ano yung pinakaunang content mo na nag-viral at kamusta yung experience? Ay, yung pinakaunang content ko na nag-viral is yung ano na ako, nasa Grab na ako. Oo, Grab food delivery na ako. Yung nung time na nag-deliver ako from downtown Tacloban papuntang North Tacloban. Oo. Hindi ko naman in-expect na mag-ano yun pa di. Kasi yung time na yun, hindi pa lang nagtagal nakakuha ko ng first iPhone ko. Yun yung ginawa ko na ano ba na camera kasi yung GoPro ko binenta ko na kasi yun matagal na. Kaya nung nakakuha ko ng iPhone, yun yung ginamit ko na ano na camera. Video lang ako. Nag-pick up ako ng kape. Sabi ko na, uy, kape yung dala ko, matatapon siguro to. Parang na ano lang ba, dino-document ko lang. Tapos yun, nag-video ako, inedit ko, pinost ko nung gabi. Hindi ko naman in-expect kinabukasan, pagising ko, uy, 3K likes naman eh. Grabe ah. What's the experience? Grabe experience sa'yo. Parang may halong tutuwa ka nga, nako-culture shock ka ba kasi hindi mo expect yung mga comments, mga ano kasi iba't ibang ano ng mga tao eh. Kaya yun, nagulat talaga ako. Ano yung pinaka-challenging na experience mo sa pagde-deliver? Pinaka-challenge ko sa na-experience sa pag-deliver is unang-una kasi yung yung scam. Fake booking. Yun talaga ang pinakaunang kalaban ng. Actually, meron pa siyang mas ibang nakalaban pero mas talaga yan siya sa mas common ba sa pagiging isang delivery rider kasi biro mo, mag-pick up ka ng isang cash on delivery na booking where umabot minsan 2,000 tapos pagdating mo dun, hindi na makokontak yung customer. Nangyari na sa amin yan pa rin sa Tacloban. 5 rider kami na scam. Yun ba yung Jeffrey? Yung pangalan? Oo. Jeffrey yung. Marami kami ng scam dati. Dito sa amin sa Grab, hindi ko na lang i-mention yung ibang company pero sa amin kasi maganda rin sa amin kasi na nare-reimburse. Oo, yung pagkain nare-reimburse. Kaya sa amin yun parang may malaking ginhawa sa amin yun. Pero sa iba mas kawawa talaga yung ibang company kasi wala. Sa mga ibang company dyan, nananawagan na kami. Same nyo naman para di ba? Hindi hassle sa mga lalo na sa mga nag-fake booking dyan. Tsaka sa mga nag-fake booking dyan, mahiya naman kayo. May mga funny or unforgettable encounters ka ba sa mga customer mo? Pero naman, actually marami akong funny saka unforgettable experience sa mga customer. Pero ang hindi ko talaga makakalimutan na experience ko sa isang customer is yung nagbigay sa akin ng tip na worth 800 talaga. Oh? Oo, worth 800 talaga yung pani. Yung worth ng pagkain niya is 200 pesos lang. Tapos, yata yun eh, parang magpapasko yata yun. Binigay niya sa akin 1K pesos. Tapos sabi niya, keep the change na yung kuya. Nagulat ako, sabi ko, Ma'am, sigurado ka? grabe naman tong binigay mo. Sobrang laki naman eh. Tapos, kuya, deserve mo yan kasi hardworking ka, ganun. Yun yung sabi niya sa akin. Oo. Sa mga hardworking dyan, magkakatip din tayo ng ganong kalaki. So ito, paano mo hinandle yung pagod, init at ulan sa trabaho? Kasi yung iisipin mo na napapagod ka or nahihirapan ka dahil mainit, dahil umuulan, nasa karsada ka. Kung iisipin mo yung mga yung mga obligasyon mo, saka kung paano ka magsusurvive sa buhay, hindi mo talaga mafe-feel yung pagod eh. Oo, totoo yan mga panin, hindi mo talaga mafe-feel yung pagod. Alam yan ng mga kaysa ko mga delivery rider, hindi talaga nila mafe-feel yung pagod. Siyempre may mga pamilya silang dapat pakainin, mga sinusustentuhan ng mga kaya mahirap talaga. So ito naman, may time ba na gusto mo nang sumuko? At bakit? Actually marami pa di. Maraming times na gusto ko nang sumuko kasi nga kahit kaya naman ng parents ko na makaprovide sa akin pero inisip ko pa rin yung na tumayo sa mga sarili kong paba para makapag-provide sa akin sarili. Yun, may times talaga nga gusto ko nang sumuko pero isa lang talaga pa di ang nagpapalakas sa akin. Diyos lang talaga. Oo. Yun lang ang ko sa mga viewers ni Kuya Pods. Basta nahihirapan na kayo. Jesus lang. Amen, amen. So ito, saan ka kumukuha ng ideas para sa content mo? Dati may ginagaya kong may ginagaya kong content creator si Noisy Potato.
Hindi ko. Oo, sa Manila yun eh. Na ano kayo, magdi-deliver siya ng mga gamit, ng mga pagkain. Ginagaya ko lang. Actually pa rin hanggang ngayon, parang ano ko pa rin siya, parang yun ang pinaka-script ko sa pagiging content creator. Ginagaya ko talaga sila. Saka si Katagumpay, si mga, si Jawo, yun. Mga idol ko yun. Shoutout sa inyo, mga idol ni Padi. So ito na, paano mo binabalance sa pagiging rider at content creator? Actually, mahirap pa di. Sa part ng oras, ng time management. Biruin mo kasi, ang Grab kasi pa di, ang Grab delivery, may quota kasi yan. Kailangan may mahit ka na number of deliveries so may oras lang siya na dapat makuha mo yung number of deliveries na yun. Pag hindi mo yun pero pwede mo yun na hindi kunin. Yun lang ang mahirap sa akin na part kasi, for example, kailangan ko maka 23 booking sa isang araw. Tapos ginagabi na. Siyempre, ang ano ng viewers ang paggagamit nila ng social media. Kadalasang gabi. Kaya inaano ko yung oras, ina-adjust ko. Sabi ko, hanggang ano lang ako magtatrabaho, hanggang 4 lang ako. Para pag uwi ko, makagpahinga ako, makag-edit pa ako. Hindi na importante sa akin kung gaano kalaki yung kinikita ko. Basta makagawa lang ako ng content. Oo, para sa mga viewers ko. Grabe, ganun kayo kamahal. So ito naman, paano mo hinahandle yung mga negative comments or mga bashers? Ang negative comments sa mga bashers, parang wala lang naman sa akin yun eh. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanya naman tayong opinion. Yeah. Freedom of expression naman nila yan. Parang free sila magsabi ng kung ano-ano. Walang problema sa akin yung mga buddy kung may negative comments kayo sasabihin. Hindi ako nasasaktan diyan, mga ano, kasi kanon nyo yan eh. Karapatan nyo yan. Freedom of expression nyo yan eh, mga buddy. So, ayan sa mga padi dyan, huwag nyo lang balaking mag-bash kasi di tatalab. Darating ba ang time na magpo-promote ka ng sugal? Actually, nag-promote na ako ng sugal padi. Oo, nag-promote na ako ng sugal. Pero, ang ayaw ko lang sa pag-promote ng sugal padi, yung pinipilit ko yung mga tao na maglaro, na mag-engage sa isang site. Yung akin lang padi, flash ko lang logo, tapos. So, yun. Oo, tapos pag maglalagay ako sa comment, sabihin ko na, bawal sa bata, Ayun. libangan lang, hindi pang kabuhayan. Pero ngayon padi, nung medyo matagal na ako sa content creation, medyo napaisip-isip ako. Parang hindi yata tama yung nilalagay ko sa aking content. Kaya in-stop ko na siya padi. Oh, maraming nagbe-message sa akin sa Telegram, sa messages, pero ini-ignore ko na lang. Oh. Same tayo. Marami din ako. Kaso, if the price is right ba yun? Hindi naman siya ganun kataas. Sakto lang makabili ng bigas. Ayun, yun. So ito, sino ang unang hater mo? Kaibigan mo o kamag-anak mo? Ang unang hater ko pa is kaibigan. Oo, kaibigan. Kasi hindi Nagsusupport. minsan meron na ako pa din nung first time ko pa lang mag-content. Nandiyan sila para sa akin, sinusuportan nila ako, pero napapansin ko pa din nung medyo matagal na parang hindi na ako masyadong inaano ba, hindi na-acknowledge, ganon. Tapos wala hanggang sa kinat off niya yung communication namin. Oo. Hindi ko man lang alam kung anong reason. Oo. Kaya hindi ko na lang mind yung kasi yung mga ganyang tao kasi mga padi, hindi mo na dapat pinipilit yan na magstay sa buhay mo. Oo. Tama. So, totoo yan. So wag na wag mo na ipilit. So ito, kung ayaw, wag na ipilit. Ito, ano yung biggest failure mo natutunan mo talaga? Ang biggest failure ko sa pagiging rider and content creator is yung sumuko. Oh. Muntik na kasi akong sumuko pa ni. Kasi nagra-rider ako. Minsan, konti lang kinikita ko, tapos mag-edit pa ako, tapos pag-post ko, konti lang views. Oh, tapos hindi pa monetize. Na umabot ako sa part pa din na sinabi ko sa girlfriend ko, sabi ko, love, ayoko na. Parang parang hindi naman to nag-work. Tas yung girlfriend ko kasi pa di, hindi yan nawawalan ng pag-asa. Kahit nasa lowest point ka na ng buhay mo, nandiyan pa rin siya nakasuporta para sa'yo. Shout out, Hyacinth. I love you. Shout out kay Madi. Madi, okay, Madi. O yun, Madi. Siya yung naging parang source of energy ko para ma-inspire ba? Na-motivate din ako na gawin na
ano lang, sabi niya, padayon lang, padayon. Nice. Ayun. Maraming salamat sa iyo, Padi. Dahil sa iyo, andito pa rin si Padi. So ito, ano naman ang pinaka-memorable na message na tatanggap mo mula sa followers mo? Meron ako nung pa rin na isang follower ko na for example, pag kinabukasan, birthday niya. Sabi niya sa akin, nag-message sa akin, private message, sabi niya sa akin, Padi, baka pwede magpa-picture sa'yo, saka humingi na rin ng sticker. Birthday ko kasi bukas. Yun lang ang tanging makakapagpaligaya ba sa akin sa karawang ko. Hindi importante sa akin daw, sabi niya. Hindi importante sa akin yung maraming handa. Ang importante magkita tayo. Okay naman. Parang, grabe, natouch ako doon ah. Kaya, nung kinabukasan, papalis pa lang ako. May delivery kasi ako ng padi. Dumating siya. Yun, inano kasi, niyakap ko talaga siya. Sabi yung niyakap ko. Nagpasalamat talaga ako sa kanya. Kasi grabe yung pag-support mo sa akin. Sa birthday mo, yun ang tanging hiling mo lang is, Ikaw. ako, makahingi ng sticker saka grabe. Pero wait lang, lalaki, babae? Lalaki pa. Pamahirap na, babae. Paano ka nagkikipag-connect sa supporters mo? Nakikipag-connect ako sa supporters ko, syempre, through online platforms, sa social media, sa Facebook. Tsaka syempre sa meron kasi minsan pa like kanina, nung pag-deliver ko, nag-deliver pa lang ako sa San Antonio sa Dalag. May tumatawag sa akin sa kalsada, Pade! Minsan, nag-i-stop ako niyan, syempre, di ba, hindi maiwasan kasi, minsan naghahabol tayo ng oras, may deliver pa. Pero kung may malaki talagang oras ko, mga Pade, malaki ang oras ko, hinihintuan ko talaga kayo. Binibigyan ko kayo ng sticker. Kaso kanina, pasensya na, wala akong dala sticker. Mapapanood mo to. Pasensya na ha. So yun, ganun ako mga paribigin ko. Okay, connect. So ito, totoo ba na madaling kumita bilang vlogger? Ito, madaling common na, question mo? Isang sagot lang to, Padi. Hindi. Bakit ba? Akalain mo yung pinakamalaki kasing views ko sa content ko is 135K. Kumita lang yata ako doon ng $1.6. Mas malaki pa kita ko sa magdi-deliver eh. Isang deliver, 200. Okay na. Paldo na. Ano may ipapayo mo sa mga gusto mag-vlog for money? Ang napapayo ko sa gusto mag-vlog for money, ituloy nyo lang. Meron kasi naman talaga pa din na yung mayaman talaga sa pagbablog. Sa mga nagpo-promote ng mga products, hindi yung sugal pa di. Yung mga po-promote ng sugal, wag nyo nang ituloy yan kasi nakakasira yan ng buhay ng ibang tao. Kaya yun yung nakuha kong lesson ngayon pa di. Kaya ayoko na mag-promote ng gambling online platforms. So, ito, ano ang hindi alam ng karamihan tungkol sa'yo? Ang hindi alam ng karamihan tungkol sa buhay ko is mahirap talaga ako. Simulat sa pool talaga. Mahirap talaga ako na tao. Akala kasi ng iba pa rin, marami akong pera, gano'n. Pero hindi nila alam na mahirap din ako. Dati, nakatira kami sa barong-barong lang. Yung bubong namin, butas-butas. Natulog kami kumakain kami ng asin, ng ulam. Pero sa awa ng Diyos, ngayon, medyo nakakaaw-naaw na rin sa buhay. Even. Kasi sa pagiging hardworking ni Idol Padi. So ito naman, ano ang biggest lesson na natutunan mo sa journey mo? Ang biggest lesson na natutunan ko sa journey ko mga Padi is sa part ng pagdi-deliver yung tinatahak kong daan ng Padi. Minsan, patag yan. Minsan patag. Minsan, lubak-lubak. Oo. Ganon din sa buhay. Minsan, yung tinatawag mong buhay, minsan may problema, minsan maayos lang ang daanan ng buhay mo. Ang lesson dyan mga Padi, kahit anong mangyari, kahit nasa lowest point ka na ng buhay mo, ituloy mo lang yung ginagawa mo. Kasi darating ang panahon, darating ka rin sa destination mo. To make things clears out mga Padi, wala pa ako sa destination ko ngayon. Kasi hindi ko pa masasabi na successful na ako eh. Kasi mayroon pang mga challenges na dumarating sa buhay. Yun yung sinasabi lang, malayo na. Pero malayo pa. Malayo pa, pero... Malayo pa. Malayo na. Pero malayo na. Yun. Yun. Malayo pa pero malayo na. Yun. Tama si Kuya Pods. Malayo pa, pero malayo na. So, tuloy nyo lang. Guys, magandang message yun para sa atin lahat. So, ito naman, sino ang inspiration mo sa ginagawa mo ngayon? Ang inspiration ko sa ginagawa ko ngayon is yung family ko. Kasi gusto ko talaga pa rin mayahon yung pamilya ko sa kahirapan.
kahit wala pa akong sufficienting trabaho, kahit hindi pa sapat kahit wala pa akong profession sa buhay, kahit ganito lang ginagawa ko, gusto ko talagang mayahon sila sa kahirapan. Kasi sobrang hirap talaga ng buhay ngayon, padi. So, shoutout sa mga family ni Padi. So, I know, darating ang panahon, may ahon din kayo sa hirap kasi sobrang hardworking ni Padi. So, ito, ano yung message mo sa mga kapwa riders mo na nahihirapan ngayon? Ang message ko sa mga kapwa ko riders, especially sa mga Grab food deliveries, sa mga kagrupo ko sa Maras, huwag kayong sumuko mga padi. Hindi habang buhay magiging rider tayo. Hindi habang buhay nasa kalsada tayo, mainitan, mauulanan. Darating ang panahon, may destinasyon ang buhay natin. Hindi tayo palagi nandito. Ano pa ang mga plano mo in the future? Hindi ko alam. Actually, ang ano ko lang parang ang motto ko lang sa sarili ko, I will just let the will do its move. Parang hinihintay ko na lang yung will, yung sinasabi nilang God's will. Oo. Yun yung hinihintay ko na parang first move ba sa buhay ko. Mag-trust ka talaga. Oo, trust the process na lang ako. Parang tinutuloy ko na lang kung ano yung ginagawa ko ngayon. So ayun, maraming salamat kay Padi Ark. So baka gusto mong i-shoutout and i-promote mo na rin yung Facebook page mo. So shoutout ngayon kan Kuya Pods. Ang pag-invite din niya ako na hindi niya Borawi na podcast. Damang kayong salamat na ako mga supporters. Ako mga padi. Adi nakita channel ni Kuya Pods na finally na kuang giyap. Sa wakas, natupad din yung plano namin. Matagal nang pinaplano. So yun, kung di ka pa naka-follow, ada kay alams na. Aratakwan, Ark Puerto. Yan. And that's it for today's video. Follow for more.